of exponent na. Andali lang naman to. Visible ba? Sige. So, marami tayong loss, no? Invitation send. Kanina yung na-invite. Anyways. So, una. Ano yung unang law? Dali. Clara. Si Clara ba yun? Oh, Clara Fee. Ano yung alam mo na law? Kasi may mga pangalan sila, di ba? Oh, kahit sino pwede sumagot. Ano yung mga alam yung loss ng exponent? Marunong lang mag-solve pero may tawag doon, no? Okay, na bahala. So, may mga tawag doon, di ba? So, una meron tayong product rule. Meron tayong power rule. Meron tayong quotient rule. Meron tayong negative exponent. Meron tayong zero exponent. Yun lang ba yun? 1, 2, 3, 4, 5. I think yan lang naman. So, product rule states that if you have x raised to m times x raised to n, you just need to add the exponent. As long as parehas sila ng variable. Wait lang, hinamay yung TV. Yan. So, you just need to add the exponents as long as parehas ng variable. Dapat babasahin mo siya para masabi mong nagta-times ka. Which means, kapag binasa mo siya, x raised to m times x raised to n, you read the variable twice and you are going to add the exponent. For example, let's say we have a raised to 5 times a raised to 6. So, you read the variable twice. The operation is multiplication. Therefore, you're gonna add the the exponent. So, you will be having 5 plus 6, 11. So, that's how you do it, no? If you are using product rule, you need, you're gonna read the variable twice or thrice, etc. Basta, i-add lang natin yung exponent nila, no? Gets na natin yun siguro, no? In case na meron tayong, for example, meron tayong numbers beside them or coefficient like 3b squared times 4b cubed. So, because it is a product rule, 'di ba yung product, ano yun? Result yun ng multiplication. So, therefore, you're gonna multiply the coefficients. Ha? No. Nasaan ba yung jacket mo? Wala. Therefore, you're gonna multiply sa magiging sagot natin. May comment po. 12 raised to 5. No? 12b raised to 5. So, that's how you do that now. How about the power rule? Power rule states that, nakikita ba? Malinaw ba yung sulat? Parang malabo sa akin. Yan, dapat ganyan, no? Yan. Ayan, okay na. Hindi, variable yon, malila yung niya. Malila yung exponent yon ng variable b. Yon. Ayan, okay na. Hindi, variable yon, malila yung niya. Malila yung exponent yon ng variable b. Dingo. Oh, the product rule states that kapag magkaparehas yung variable mo, minumultiply mo sila, i-add mo yung exponent. For example, meron kang a raised to 5 times a raised to 6
nagmo-multiply. Na? Ngayon, dahil nagmo-multiply ka ng variables, i-add mo lang yung exponent mo. Kaya tayo nagkaroon ng a raised to 11. Wait lang, isa-isa lang. Ngayon, kung meron kang numbers or coefficient beside your variables, you're gonna multiply it because your operation is multiplication. So that's why we have 12 here, because 3 times 4 is 12 and b squared times b cubed is b raised to 5. So you're gonna add the exponent of that variable. Natusan tayo eh. Did you get it? Naintindihan mo na? Naintindihan mo? Ano? Gets yun? Uy, sagot. Para makapasin tayo sa isang rule. Ano nga? Naintindihan mo yung unang rule? Ayun. Next tayo, no? Power rule. Bago tayo. Ulit na naman. Ibig sabihin lang nito, i-add mo lang yung yung exponent, basta multiplication ka. Yun ang pinaka-concept niyan. Gawa tayo ng another example. So example, tayo mga example example. Let's say number 1, meron kang negative 3ab squared times 2a squared b cubed. So ano magiging product nito? Sagot. Ubusin muna natin to bago tayo mag-proceed sa factoring. Total factoring naman ito eh. Itong mga nandito. Dali, sagot muna. Maintindihan. Dapat si Clara. Kanya to eh. Char. Sabi ni Monkey D ni Monkey D. Negative 6a. Opo, basta multiplication sila ha. Pero yung mga numbers or yung coefficient, itong 3, negative 3 tsaka 2, multiply mo yon. So, magkakaroon tayo ng negative 3 times 2. Don't forget the signs yung lost ng signs, na kapag nagmumultiply ka ng opposite sign, yung sign mo magiging negative. Pero kapag same sign, for example, parehas negative yan, magiging positive yung exponent mo. At dahil nga magkaiba sila, magiging negative. So, 3 times 2 is 6. A times a squared. So, anong sagot natin sa a times a squared? So, meron tong exponent na wala. Tandaan mo, kapag may variable ka dyan na hindi mo nakikita yung exponent, may 1 yan. So, magkakaroon ka ng 1 plus 2. Magkakaroon ka ng a cube. Yung b mo, meron kang dalawa dito. Meron kang b cube dito. So, magiging b raised to 5 do. So, this will be your final answer. So, that's how you do that na. Kung parehas negative, let's say negative to, magiging positive to. Kasi negative times negative is positive. Okay? So sa power rule naman, states that x raised to m raised to n, you're gonna multiply the exponent. Ibig sabihin, you're gonna read the variable once lang, tapos may power siya, then naka-raise pa siya sa another power. So, in this case kasi, you read the variable twice. That's why you gonna add the exponent. But in this case, mababasa mo lang siya once. Then may exponent siya. Tapos may another exponent pa siya sa labas ng parentheses. That's why you gonna multiply them. So for instance, we have x cubed squared. So we're gonna multiply the exponent. That's why we have x raised to 6 here. So that's the concept, no? In case na meron tayong numbers or coefficients beside it, let's say we have 2x cubed, tas naka-squared siya, what will be the answer here? That's correct po. So what will be the answer here? So that's correct na Shinra, that's correct po. Because you should also distribute the sign here. Ay, the exponent here. So, you have 2 squared. Magkakaroon tayo ng 2 squared. Tapos, meron tayong x. Multiply natin yung exponent. Magkakaroon tayo ng 6. Diba? So, bakit naging squared to? Kasi meron tong 1 na exponent dyan. So, 1 times 2 is 2. Then, 2 squared. Magkakaroon tayo ng 4.
Then copy mo lang yung variable with exponent 6. That's how you do that, ha? Baka kasi ang gagawin nyo lang, i-distribute nyo lang yung exponents sa variable x. Mali po yun, na. So, kunyari, another example. Let's say we have here 4a squared b 4, tapos naka-cube siya. So, what will be our answer here? Dali. Dali, para makaplit tayo sa quotient rule. Ano to? Algebra to. Loss of exponent lang naman to. Madali lang to, pero kailangan mo to. Kasi kung hindi mo to alam, yari ka na sa higher math. That's not 12. I said that you gonna hindi mo siya i-multiply, i-erase mo siya. Nagkataon lang dito na 2 times 2 kasi squared nga. Actually guys, diba? Ang 2 raised to 2 talaga is 4 and 2 times 2 is 4. Pero in this case kasi magkakaroon ka ng 4. Means magkakaroon tayo ng 4 cube a squared, 8 squared times 3 is 6, diba? X raised to 6. Tapos yung b natin raised to 12. Then simplify the 4 cube. Magkakaroon tayo ng 64. A raised to 6, b raised to 12. So that's how you do that, na. Kung may negative sign yung isa, ibang usapan naman yun. Pag negative na. Magpuproceed ka naman dun sa even or odd na naka-raise na exponent. Anyways, sa quotient rule tayo. Gets mo ba yun? Bakit po nagka-cube after ng 4? Kasi nga, meron ka ditong cube. You need to distribute it also here. We have one exponent here. So, 1 times 3 is 3. Then, you're gonna simplify it. That's why you arrive at 64. Nag-English na ako, no? Tama lang to. Tama lang ba nag-English na tayo, guys? Konyo. Anyways, sa quotient rule tayo. Quotient rule states that x raised to m over x raised to n, you will gonna subtract the exponent as long as you have a common. Okay? Bakit naman naging 64? Kasi nga, meron kang 4 times 4 times 4. So, when you have 4 times 4 times 4, 4 times 4 is 16. 16 times 4 is 64. That's why you have, hindi yan 4 times 3. Ang 4 times 3 is 12. Pero naka-cube kasi yan, naka-raise. That's why, ganyan gagawin mo. Kung nag-integral by parts to, hindi tayo marunong yan. So, for example, meron tayong x raised to 6 over x raised to x squared. So, what is the answer here? Anong sagot natin dito? So, magiging x raised to 4 because you are going to subtract them. Kung product, ina-add mo yung exponent, pagdating sa quotient, sinusubtract as long as common. Okay? So, magiging x raised to 4 to. In case na meron tayong numbers beside them, like for example, we have 4, tapos meron tayong a, b, let's say cube, tapos raised to 4, tapos meron tayong 2ab. Yan. So, katulad ng sa product rule, kung sa product rule, minumultiply natin yung numbers, dito, kailangan mo siya i-lowest term or simplify. So, dahil meron tayong 4 divide to dito, ano ba yung 4 divide to? Diba 2? So, pwede kang gumawa ulit ng fraction bar. Lagay mo muna yung 2. Tapos over 1. Pwede naman yung ganyan. Tapos proceed ka sa variables. Kung meron kang a cube, tapos meron kang a sa baba, so 3 minus 1 is 2, diba? Mas marami kasi sa taas. Therefore, lalagyan mo dun yung matitirang dalawa. Sabi mo, may 4, may isa sa baba. Meron pa dun, 3 na matitira. So, pag sinimplify mo to, magkakaroon ka ng 2a squared b cube. So, that's how you do that, no? So, another example para maintindihan lalo. Kasi, simplify mo to, 4 divide 2. Diba? Divisible sila by 2. Actually, ang 4 divide 2 talaga is 2 na. Pero, kung nahihirapan ka kasi, hindi mo gawin ganito. Diba? 4 divided by 2 is 2. Pero, nilagyan lang natin ng 1.
Tapos ko lang, panalo nga ako sa tiyo eh. Top na tayo dito sa amin. Okay na, pwede naman kung marunong, kung hindi ka naman nalito, you can not write it na. Okay. Kasi may case kasi na mga baka may iba may nahililito eh. Nilagay ko lang. So anyways, another example para mas lalong maintindihan. So let's say we have negative 3 x squared y cube over 9 x y raised to 6. So let's say we have example just like this na. So same process natin, 'di ba? So because you have variable coefficient here, you must lowest term there, them, no? So what number can you divide them both? So this is divisible by 3. Therefore, if you divide 3 by 3, you will get 1, 'di ba? Then yung 9 divide 3 magiging 3. Pero negative yung sign natin. By the way, yung sign nga katulad siya sa multiplication. Kapag parehas yung sign na dinidivide mo, magiging positive. Kapag opposite naman, magiging negative. So kung negative yung isa, positive yung sa baba, opposite sila, kaya magkakaroon ka ng negative sign. Then pagdating dito, titignan mo lang naman dito kung sino yung mas marami. Tapos kung tira doon mo ilalagay. Dahil mas marami to dito, may matitira dyang isa, lalagay mo yun sa taas. Kasi dalawa yun sa taas mo eh. Tapos meron naman tayong y dito, mas maraming sa baba, ilan matitira sa kanya? Hindi 3, di ba? So ito magiging sagot mo diyan. So ganoon lang gagawin mo. Huwag na, okay na yun. Gets na nila yun. Hindi natin separate. Gets mo? Hey, the one who suggested this. Gets mo ba? Next tayo, negative exponent. Sa negative exponent, kapag daw meron kang negative 1, kasi yung iba hindi tinatanggap yung negative na exponent, lalo sa school, na. So, kailangan mo lang yan ibaba. Kung nasa numerator to, reciprocal mo lang yan, lagay mo sa baba, tapos lagay mo yung exponent niya. Pero magiging positive na yung exponent. So, para mapunta siya sa baba, kailangan mo ng numerator sa taas. Kasi pag hindi mo nilagyan ng numerator, ito yung magiging numerator mo. Pero kailangan mo siya ibaba, that's why magkakaroon ka dyan ng 1. Tapos positive na exponent mo. In any case, mas madali siya pag ganito. Let's say meron tayong a raised to 2, tapos b, tapos c raised to negative 3. Actually, pagpapalit mo lang to. Kung nasa taas yung negative exponent mo, lalagay mo siya sa baba, pero positive na exponent. Etong b mo, hindi naman siya negative exponent, so sa taas pa rin siya. Pero yung c natin is negative exponent, lalagay mo sa taas, pero positive na exponent. So, ganyan lang naman yun. Kung nasa numerator, bababa mo sa denominator, pero positive na. Nasa denominator, iangat mo, pero positive na. Gets mo? Hoy. Nagigets mo ba? Kunyari may numbers. Let's say we have numbers now. So, let's say we have 2 raised to negative 2, tapos a raised to negative 3b over 2, pinahirapan nila, a napahirap ng pahirap, c negative 4. So kunyari ganito lang, hirap, ako na stress. Anyways, sagutin natin. Hindi eh. Pang JHS lang ako eh. So, ibig sabihin, simplify natin to. Sabi ko nga, yung mga may negative exponent, pagpalitin mo muna, no? So, kung ang 2 mo, naka-raise to negative 2, ilalagay mo sa denominator, pero positive na. Yung a mo is negative exponent, bababa mo yon, magiging 3 na lang. Tapos yung b mo, tataas pa rin. Tapos punta ka naman sa denominator, yung 2 mo nandito pa rin. Wala din naman siya negative exponent, doon pa rin yun.
Yung A, nasa baba pa rin kasi hindi negative exponent. Pero yung C, negative exponent, diba? Kaya iangat natin yon. So, magiging C raised to 4 siya. Ngayon, simplify natin yung 2 cube, yung ano natin, yung mga numbers. So, copy lang natin yung numerator. Yung 2 squared is 4. Tapos, yung A cube, meron ka isang A dito. Dahil magkatabi yan, i-multiply mo. So, A cube times A, product rule yun. Ibig sabihin, kailangan mo i-add yung exponent. So, magkakaroon ka dyan ng A raised to 4. Then, yung 2, may 2 pa tayo dito. Ibig sabihin, pwede na natin to i-times dito. Gawin na natin tong 8. Nakets mo? Kasi may number ka pa eh. So, 2 squared is 4 times 2 is 8 na. Hindi mo na-gets? Oh, may number ka dito. Ito is 4. May number ka pa dito na 2. Ay magkatabi sila. Multiply mo yan lahat. Basta may mga number na magkakasama sa isang ano. Gusto mo ba yung parenthesis? O kung gusto mo yung parenthesis so para hindi ka malito. Ayan. Kasi times, ibig sabihin yan times. Hindi. Nag-multiply tayo eh. Simplify mo muna tong number na dito. Kaya siya naging 4. Tapos may another 2 ka pa dito. Ano bang di naiintindihan? Pinapasimple ko na nga eh. Sige, ulitin natin. Basta pag may nakita ka negative exponent, pagpalitin mo ng position. Kung nasa numerator siya, lalagay mo sa baba. Pag nasa denominator, iangat. So, ulitin natin, no? Yung 2 raised to negative 2 mo, magiging 2 raised to 2 or 2 squared sa denominator. Yung A raised to negative 3 mo, mapupunta sa denominator pero positive na exponent. Yung B mo, nasa numerator, hindi siya negative exponent, ibig sabihin, mag-i-stay siya sa numerator. Then, proceed ka sa denominator. Reciprocal, parehas lang naman yun eh. So, meron ka ditong 2, hindi naman negative exponent, nandito pa rin yan. Yung A mo, hindi negative exponent, nasa denominator pa rin. Pero yung C is negative exponent, therefore ilalagay mo yun sa taas. Pero positive na yung exponent. With this, you can simplify this one. Magiging 4 na to. Etong dalawa, magiging A raised to 4. Kasi i-add mo yung exponent. Then meron ka pa ditong 2. Multiply mo siya dito. Inaru-aruan ko na pag di nyo pa to na-gets ha. Magkakaroon tayo ng 8. Tapos ilagay mo to dito. Ibig sabihin, ito yung A mo ha, binaba ko lang. So, ibig sabihin, yung denominator natin is 8A raised to 4. Tapos i-copy mo yung numerator mo. Nice. Next na tayo, nag-gets na pala eh. Mainis na siya ito. Try natin tong zero exponent. So, zero exponent, di ba? Sabi, any number raised to 0 is 1. So, paano nga ba naging x raised to 0 is 1? Prove natin. Gusto nyo ba i-prove? Wag na. Hindi, prove natin. Prove natin ha. Bakit? So, di ba, let's say meron tayong 3 divide 3. Anong sagot? Diba 1? Kasi magkamukha yung number. Diba? Alam na natin yan eh. Hello, Dre. So, let's say we have x over x. Anong sagot sa x over x? Ito pag may nagkamali pa ha. May nagkamali nga. 1, magkaparehas yung itsura eh. Pag magkaparehas yung dinidivide mo, 1 yung sagot niyan. Nainis na ako. Joke lang. Uy, hindi ganun ha. Uy. Divide. Di ba sabi natin, mina-minus natin yung exponent pag divide. Ano bang hindi nyo naiintindihan? Kakasabi lang natin sa quotient rule. Di ba?
So, natural naman yun, di ba? Meron tayong 5 divide 5, 1 yan. Kasi magkamukha ng itsura. Same number. Meron kang y divide y, 1 pa rin yan. Hindi yan magiging variable. 1 ang sagot niyan. Hindi, 1 nga yung sagot eh. Pinaglalaban naman nito yung 2x eh. Ano bang pinaglalaban mo? Yun yung post ko kasi yun lang yun yung Anyways, prove na natin ito na. sasabihin ko, tas 7 weeks ko. Oo, yun yung totoo kasi kabang-kabang ko. Tapos ang pinsan ko doon, yan. Makinig muna para matuto na. Hello lang ako, mag-ingat ka doon dahil ganito. So, bakit nga ba siya naging 1? So, let's say meron tayong x over x. Diba sabi natin 1 yung sagot natin dyan? So, meron tong 1 na exponent, meron tong 1 exponent. Dahil quotient to lang gagamitin natin dito, magkakaroon tayo ng x raised to 1 minus 1. That's why nagkaring x raised to 0 wherein, itong dalawa,